kasi parang ang sinasabi niya dito, no, dito yung kung bakit tinatawag kayong budol eh. Kung ba't hindi naniniwala ang tao sa inyo. You make a report like that and then you gloss over yung nangyari sa Pilipinas na trahedya. We were all witness to it. Napakasakit tignan ng mga kababayan natin na hirap at on their own. No, talagang iniwanan sila ng gobyerno. Meron pang postings doon na yung from the PIO disaster risk na office na you're on your own. Basically, ganun yung sinasabi na overwhelmed na kami. Bahala na lang kayo sa buhay ninyo. Basically, ganun. But that post was taken down. And then now you have a president who's saying that there was flood control. Pero ang nakikita natin dito, ang sinasabi niya walang corruption. Pero maliwanag, corruption. Unless iniinsulto niya yung katalinuhan ng Pilipino at he's rubbing salt to our wounds. Masakit na nga yun nangyari. Magsasabi pa siya ng ganyang lantarang kasinungalingan. No? Imbis na gusto ko sana marinig, no? Pag totoong Pangulo ka, I'm sorry, I'm apologizing for what happened and we are going to do something about this, about the corruption at yung paghihirap ng ating mga kababayan na nagkandalunod sila. Diba? Sabi ni PRRD, nung lumabas yung cocaine video ni Bongbong Marcos, di ba? Tapos ang sinabi niya, hindi daw, sabi nung nila Balos, hindi daw authentic, di ba? Tapos sabi ni PRRD, with all due respect to yung mga nag-authenticate, the best evidence na authentic yung video na yan is the President's refusal to take a hair follicle test. Yan ang sinabi niya. And worst, of his drug addiction. Yan ang sinabi ni President Duterte. Bagsak, biro mo sinabi niya, walang baril sa KOJC. Nakita natin fully armed. Tapos ngayon sinasabi niya ito, meron daw flood control projects. Pero saan? Di ba? Nakita natin yung mga bridges na parang skyflakes, di ba? Nakita natin. At saka hindi yun mangyayari. Yung ganyang sakuna, ganyan yung 150 something na namatay. At saka yung ganyang klaseng damage. Kung meron talagang flood control. So para tuloy ang lumalabas ngayon, pag nagsasalita ang president na ganyan, parang meron siyang pinagtatakpan na katiwalian. Yan ang lumalabas. Kasi may punto ako na gustong i-point out kasi yung pinaka-worrisome sa akin dito yung corruption. Yung corruption. Kasi when PRRD stepped out of office, yung utang ng Pilipinas was 6 trillion. Tapos pagbaba niya, it was 11.4 trillion. And at this point, 2 taon pa lang si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, 16 trillion na. Yung kay PRRD, 11.4 trillion. So that's around 11.4 trillion. Pero nag-golden age of infrastructure tayo. At saka nag-pandemic pa. Dito, Marawi. Dito, anong ipapakita ni Bongbong Marcos doon sa inutang niya? Ba't lumobo ng 16 trillion ang utang natin? Saan yon? Saan napunta yon? Diba? So, yun yung bigger question dito. Yung doon sa sinasabi niya na overwhelm lang daw. Pinagtatakpan niya ang katiwalian sa gobyerno. Kasi hindi ko natatanungin siya kung totoo hindi yung sinasabi niya. Kasi kasinungalingan ang sinasabi mo, Mr. President. Mga magnanakaw, ang nagnakaw dyan sa Bicol projects na yan at saka all over the country. Yung flood projects natin, hindi na namin tinatanong kung nasaan or kung totoo ba or hindi yung sinasabi ninyo. We are demanding kasi alam namin na hindi namin nakikita at kung saan napunta yung dapat nandyan na budget na how much is it per day? 1 point something billion a day. No? Nasaan napunta yon? No? Kaya nga, nagkaano pa tayo, Doc, nagbenta pa tayo ng gold reserves. Yes. So, saan yun? Oo, di ba? So, makikita natin na sa panahon ni PRD, lumobo man ang utang natin, ang daming milestones. Yes. Alam mo, ang passport natin, 10 taon na. Yeah. Mga lisensya natin, 10 taon na. Noong panahon ni PRD, meron pa tayong Marawi Siege. Meron pang, may kalaban tayong ISIS Maute. Yes. Meron pa tayong NPA insurgencies. Meron pa tayong iba pang mga terrorist groups dito sa Pilipinas. Bumagsak ang bilang ng mga adik, ilang milyon yung sumuko ng mga adik at ilan yung mga nahuli ng mga adik. So, dito mo talaga makikita. May pandemic pa. Katulad ng sinasabi ninyo, meron pang pagputok ng mga bulkan. Ilang bulkan ang pumutok noon. Ilang Category 5 typhoons yung tumama sa Pilipinas.
Kaya ito, yung kumbaga pinaggastusan dyan sa mga nahiram ng administrasyon ni Duterte. Pero ngayon, lumobo ng ganyang kalaki tapos wala tayong nakikitang infrastructure. Wala man tayong nakikitang mga bagong ospital. Correct. Wala namang nai-implement na mga bagong mga bagay-bagay. Tumataas pa yung yung drugs sa Pilipinas. Hindi ba? Kaya talagang dito mo talaga makikita na katulad ng sinasabi ni Doc Lorraine, meron talagang pagtatakip dito sa sa mga corruption na to. Flood control system, yeah. Very, very obvious. Kaya parang ako nalulungkot ako pag naririnig ko yan sa chief executive na yan lang ang gusto mong sabihin sa amin na those flood control projects are there, na overwhelm lang kayo. Di ba, apart from the fact na nagsisinungaling at pinagtatakpan ang katiwalian, again, it's another sorry-ass excuse for why something cannot get done, di ba? Na-overwhelm lang. So sasabihin natin yun sa mga namatayan, na-overwhelm lang kami, di ba? Hindi, gobyerno ka. At kapag ka-gobyerno ka, kasi in my short stint in government, nakita ko yon. Kokonti lang yung kembot mo, pero nandyan yung puso at yung resources mo, bubuti ang buhay ng taong bayan, no? So, Yan ang problema kasi pag nauna yung yabang kesa gawa. Yeah. Pinagyabang niya yung flood control na yan eh. Pero dun sa interview niya kanina, parang sinasabi niya na mga Pilipino, magtiis na lang kayo. Pag bumagyo, magtiis kayo kasi hindi natin kaya. Hindi talaga kaya ng flood control yung baha na yan. So, tiis-tiis na lang. Yung iba sa inyo, mamatay muna. Yung iba sa inyo, malunod muna. Yeah. Magtiis tayo. Parang ganun na sinasabi niya. Kaya nakakasakit ng puso itong si BBM sa mga ganong klaseng statement. Parang Di ba, Oli, nakita natin, no, may isang pamilya, 4 yung anak na namatay, na nakaratay doon, di ba? Grabe yung sakit na dinadaanan ng mga kababayan natin. Kasi yung issue kasi ngayon, sa tingin ko, overwhelming issue na pag-usapan natin dito, corruption. Kaya nangyari ito. At maganda dito na pinag-uusapan natin dito kasi according to studies, no, may binabasa akong libro, kailangan para masugpo natin ang katiwalian sa gobyerno, kailangan pag-usapan. Hindi tayo pwedeng tumahimik dito. So pag-uusapan natin yan paulit ng paulit at hindi tayo papayag na ginaganyan tayo ng ating gobyerno. Kasi tingin ko kasi yan, yung ganyang mga statements, disrespect yan sa Pilipino na overwhelm lang kami. No? Tsaka you're insulting our intelligence when you say na yung flood control projects, hanap kayo ng hanap, nandyan lang yan, di ba? Saan? Bigyan mo kami ng numero, pakita mo sa amin, bigay mo kami ng resibo. Pera namin yan, hindi mo pera yan. No? Tsaka imbis na yung taong bayan na magalit, siya yung nagalit. Yeah, imagine. No? Wow. Parang napakalaking insulto nito doon sa mga taong bumoto, lalo-lalo na doon sa mga bumoto sa inyo, sir, Mr. President. Kasi parang hindi mo pinapahalagan yung reklamo nila eh. Ang reklamo nila, baha eh. Nagbabaha sa buong Pilipinas, nagbabaha. Tama yung sinabi ni Coach Oli, para sinabi, magtiis muna tayo habang hindi pa tayo nakakahanap ng bagong solusyon. Kasi yung flood control natin hindi gumana eh. Kung meron man yan. Kung merong flood control project, edi sana hindi tayo babahain. So, aminin na po natin, kung halimbawa wala namang problema, wala namang pong mawawala. I-acknowledge natin yung pagkakamali, doon tayo makakahanap ng tunay na solusyon. Kasi hanggat tinatanggi natin na itinatanggi ang problema, wala po tayong makukuha na pag-asa dyan. And another point hindi kayo inihalal dyan para marinig namin na na-overwhelm kayo at magtiis muna kami. Inihalal kayo dyan para magsilbi kayo sa bayan at para bumuti ang buhay namin. At dahil dyan, binigyan namin yung tiwala namin na yung pera namin, kayo bahala dyan. May tiwala kami na you're going to handle it well. At yung mga resources, gagamitin ninyo. Diba? Ayaw namin marinig, magtiis muna kayo dyan. Diba? Yan, ba't pa namin kayo binoto? Diba? Nakisimpatya siya nung nakaraan sa mga namatayan. Sabi niya, I sympathize with yung mga namatayan. Nalulungkot daw siya. Pero paano mo masasabi nalulungkot ka kung hindi mo kayang mag-apologize sa shortcomings ng gobyerno? Wala naman kasing gobyernong perpekto eh. Oo, lahat tayo hindi naman tayo perpekto. Somewhat may mga mangyayaring mga hindi mo talaga kayang kontrolin, pero hindi mo na dapat iyan 'yun eh. Kumbaga parang
rubbing salt to injury. Di ba? Pinapalala mo palalo eh. No? Di katulad nung panahon ni PRRD, di ba? Si PRRD dati, yung ma-delay lang, yung tulong na ibinibigay ng gobyerno, nagsosorry siya. Di ba? Ito, mahirap kasi yung mga alta, na parang hindi nila alam talaga yung pinagdadaanan ng mga kapatid natin Pilipino. Yung nasa baba ba? Right, kita mo si PRD, anong ginawa niya? Right after siyang pumunta sa Senado, ayan, pumunta siya sa mga namatayan. Ngayon, hinahanapan nila ng issue to, na photo ops lang daw Sinisyo to, pa nila. ng mga Duterte. Well, mind you, si PRD, kapag kami mga fallen soldiers, unang-una yan na pumupunta sa mga namatay na mga sundalo. Unang-una yan na umaalo. Hindi lang yan basta kailangan mo magsalita na nalulungkot ako sa pagkawala ng mga mahal niyo sa buhay. Hindi yun ganun. Bilang isang ama ng bansa, kailangan talaga, hands-on ka. Kailangan talaga, puntahan mo at personal, kung talagang ikaw ay sincere sa iyong, pakikidalamhati sa kanila, pupunta ka dun sa mga tao para at least kahit papano, yung spirit man lang nila ma-uplift. Importante yun yung hindi maiintindihan ng elitistang presidente. Yes. Kaya nga yan diyan natin mapagtatanto na yung ibinabato nila sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara na gumagamit lang daw ng diversional tactic, sila yun. Sa likod ng pangbabatikos nila sa mga Duterte at kung ano-anong issue ang binabato nila, eto na pala yung ginagawa nila, yung pangungurakot sa kaban ng bayan. Obvious naman bakit? Bakit lalaki ng ganyan yung utang ng Pilipinas? Bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin sa kakapiranggot na ulan, lubog na ang mga kabahayan dyan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas? At ang tanong dito, ano kayang pakiramdam ni Saldico na lubog yung lugar niya? Yun ang at problema. maraming namatay. Bumili ka ng helicopter tsaka aeroplano, di umano. Ano ba yung balita na yun? Meron ba noon? Hindi ko alam. Yung balita na yun, kasi parang may naglabas nung balita Memes. na gano'n. May ginawan pa nga ng memes. Kulay nakasakay orange silang ba? dalawa. Kulay orange? Hindi ko alam kung anong pero yun yung kumakalat na balita ngayon. Well, if there's one thing na natuto ang Presidente Bongbong Marcos natin, yun yung know when to keep your mouth shut. Ika nga. Kasi tinanong din siya nitong nakaraan kung ano ang statement niya tungkol sa mga sinabi ni Inday Sara sa kanya, no comment na siya. Hindi na siya nagsalita ng mga deceive na pinagsasasabi niya. Tapos tinanong din siya kanina kung ano masasabi naman niya doon sa Senate inquiry na kung saan umattend si Pangulong Duterte, hindi na rin siya sumagot tungkol doon. Ano kaya ang tingin niyong nangyari doon? Ginagaya si BP Sara. Dati si BP Sara hindi nagko-comment. Ngayon siya naman, hindi nagko-comment. Tingin ko wala siyang tapang. Tingin ko hindi talaga siya leader, no? Kasi kapag ikaw leader, no, at sasagot ka. Sasagot ka talaga. Kunyari, tinanong siya ng isang reporter, Mr. President, what can you say that the Vice President said that you're not fit to lead? Di ba? Dapat na-appreciate mo na ang hawak mo, hindi yun tungkol sa'yo. Kung hindi yung 31 million na bumoto sa'yo, mandato mo yon. Hindi ka magpapa-insulto ng ganon. Sasabihin mo, hindi yan totoo. I am the President of the Republic of the etc. But instead, what we saw was a man who ran away. No? Natakot siya sa tanong na yon. So what we're seeing now is who Bongbong Marcos is. A very weak leader. Very, very weak. No? Walang tapang. And syempre, napag-uusapan din natin, mga partners, yung corruption. Meron tayong paraan para makatakas dito sa corruption na to. And I've heard na itong si Pastor Apollo Kibuloy, plano niyang i-revisit lahat ng mga batas natin kung saan itong mga mambabatas natin at yung iba pang mga nagsasamantala sa kaban ng bayan ay yung iniikutan ng batas, i-revisit daw niya lahat ng mga batas na yan para mas pagtibayin. At kasi syempre nga naman kung merong opportunity to corrupt, mangungurakot talaga, yan ang human nature Pero iba ang nature nito ni Pastor Apollo Kibuloy when it comes to corruption. Talagang sa kanyang simbahan, hindi talaga niya tinotolerate ang corruption. Balita natin, pag si Pastor Apollo Kibuloy daw ay naglagay ng budget sa isang proyekto, talagang lahat ng budget doon mapupunta, hindi mo pwedeng kunan yun. At makikita naman natin ito sa mga resulta
noong kanyang mga nagawa dyan sa Davao, which is yan, yung Glory Mountain, Prayer Mountain, itong Kingdom at itong Central Compound ng ano. All over the world. Yes, all over the world. Oh, buong mundo, sa lahat ng mga KLCs worldwide, itong zero corruption na kanyang norms ay talagang sinusunod nila. Master Yes. Judea. Tayo, mga banateros, pabalik-balik, as well as Ma'am Lorraine, no? Banatera. Pabalik-balik po tayo sa Davao. At Yeah. kami po, ang buhay na saksi ng yung pinaghirapan ni Pastor Apollo Kibuloy kasama ng worker at ng mga member ng KOJC ay kitang-kita. Lagi namin sinasabi yan. Ako nga, namamangha ako eh. Kasi kahit papaano, nakakapunta tayo sa mga hotel na magaganda, mga mamahaling hotel. Ang mga properties ng KOJC, tinalo pa yung mga hotel. Mabango, maganda, lahat detalyado. Kaya makakaasa. Ito yung sinasabi natin na ipinapangako pa lang, nagawa iba, na. nagawa na nila. Nagawa na, di ba? Hindi katulad nung iba, nangako ng pagtakbo nila sa kanilang mga pwestong tinatakbuhan sa gobyerno, pero wala pa rin nagagawa. Pero ito ang patunay na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay talagang may magagawa sa gobyerno. At totoo itong galit si Pastor sa korupsyon. Kasi nabalitaan namin may mga miyembro na medyo na-involved sa pera, sa pag-uumit ng pera. Hindi yan tinotolerate ni Pastor Apollo Kibuloy dahil galit nga siya doon sa korupsyon. Kaya tayo, bilang nakakakilala sa KOJC SMNI, alam natin na kung halimbawa si Pastor Apollo C. Kibuloy ay mananalo bilang isang senador, ang pondo na ilalaan para sa kanya ay nakakasiguro tayo na ito ay mapupunta sa tama. At saka balik tayo doon sa basics. Ano ba yung definition ng corruption? Yung corruption, yung pera na ipinagkatiwala sa iyo, ay ang nakikinabang lang ay kakaunti. Nakita natin kay Pastor Kibuloy, hindi ganon. Kasi nga, di ba sa mga cases niya, sinubukan nila i-freeze yung accounts niya kasi akala nila kinamkam niya yon. Pero hindi ganon. Everybody sa kingdom are all owners. No? So, mahalaga yung katulad nung sinabi ni Master Judea, no, na hindi na nag-eksperimento si Pastor kasi alam na niya kung paano gawin. Na meron na siyang track record. Hindi katulad ng mga politiko, puro salita pag elections, which is what we're going to now towards another election year. So, ang hahanapin natin sa ating mga iboboto at pagkakatiwalaan ay yung may track record, wag yung madaling magsalita. Diyan na tayo nasunog, yung puro salita, di ba? Nabudol tayo dahil ang galing magsalita. Ang titignan natin yung track record. And Pastor Kibuloy is a fierce opponent of corruption. No? Kasi to me, brothers, mga kababayan, the burning issue of the day is really corruption. No? Yan talaga. Hindi pwede tayong tumahimik dyan. Yes, Hindi corruption, Doc Lorraine, sa 180 countries noong 2023, nasa pang 115 tayo. So imagine, nandoon tayo sa pinaka-dulo. O kumbaga, kung baliktad, nandoon tayo sa taas ng mga pinaka-corrupt na mga bansa sa Pilipinas. Kaya kung gusto talaga natin na makatakas doon sa doon sa pagkakakilanlan na yun, bumoto tayo ng mga... Alam mo, brothers, nung panahon ni PRRD, dun sa corruption index na yan, mas nag-improve tayo. I cannot recall about it right now, basta may lang gustong ipunto na kahit na ginagawa na ni PRRD yung best niya, nandyan pa rin ang corruption. No? Pero certainly na-cut down. Kasi kapag ang Pangulo ay hindi magnanakaw at kapag alam nila, pag nahuli ka ng Pangulo ay talagang lagot ka sa kanya, natatakot talaga silang lahat, di ba? Pero kakasimula lang, proseso siya, journey siya, lakbay siya na dapat yung susunod na Pangulo sana itutuloy, continuity yung sinumulan, di ba? So, pero alam na natin kung ano nangyari. Pero yun ang yung punto ko na ang corruption, pag kinalaban mo yan, dapat tanggap nating lahat bilang isang bansa that it is a part of the job is knowing that the job is so big. No, na hindi lang isang beses, kundi
tuloy-tuloy dapat hanggang sa mga anak natin. I-inculcate yon. Coach Oli. Alam mo, kung ang tatak ng Duterte ay labanan ang mga adik, kay Pastor Kibuloy, labanan ng korupsyon. Yan po, kasi talagang, alam mo, simple lang naman ang tanong natin dito eh. Sa mga iboboto nating senador, may kakayanan ba sila, may karapatan ba sila maging senador? Marami nakikita natin, palpak ang mga nakaupo. Pangalawa, mapapagkatiwalaan nyo ba sila sa korupsyon? Tanungin natin sa mga tumatakbo. Alam mo, ang sagot dyan, parehas, kay Pastor, parehas, oo. May karapatan maging senador at may kakayanan sa korupsyon kasi nagawa niya na ilang beses eh. Mayroon na siyang magandang halimbawa. Again, comparing kay PRRD, kung si PRRD ay mayroong showroom na Davao, si Pastor Kibuloy may showroom na KOJC. At makikita nyo na talagang walang korap sa KOJC. Yung, alam nyo, para doon sa mga hindi nakaka-experience, pag nakasalumuhan yung mga taga KOJC, yung kahit napakadaming issues sa mundo, ma-uplift ka eh. Yeah. Yung napakagaan ng kanilang loob. Kasi, alam nyo kung bakit? Hindi magnanakaw ang leader. Yun eh. So, bigyan natin ng chance si Pastor Kibuloy. Sabi ko nga, baka nga ang magtatalo pa sa number 1 for senator ay ito si Tulfo at saka ito si Pastor Kibuloy. But sa tingin ko, kung number 1 lang ang pag-uusapan, mas may karapatan si Pastor Kibuloy. At wala siyang corruption issues. Maganda yung sinabi ni Coach Oli na wala siyang ninakaw. Wala naman siya nanakaw, may pera nila yan eh. Pero ito ang maganda kay Pastor Apollo Kibuloy, yung pera nila, yung mga ginawa niya para sa kingdom, hindi para sa sarili niya. Para sa lahat. Sa kapakinabangan ng lahat. Ilan ang pinag-aaral nila. Ilan ang pinakakain nila. Ilan ang mga yung inampun nila sa kanilang foundation, yung manangangalaga sa mga kabataan na ngayon ay dahil sa pag-freeze, yung Children's Joy Foundation na dahil nga sa pag-freeze ng kanilang assets, yung mga batang mahal na nila yung mga isa't isa, kailangan maghiwa-hiwalay muli dahil lang sa pamumulitika. At saka katulad din ni PRRD, yung corruption, yung success ni PRRD nung leadership niya, dahil yun sa paglaban din ng corruption eh. Kasi kapag pinigilan mo ang corruption, pati yung droga, kasi yung droga, it's also kabit-kabit yan, corruption din yan. Kapag pinigilan mo yung pangungurakot ng mga politiko, pati yung mga pangungurakot ng mga polis, mawawala yan. Pati pangungurakot dyan sa Bureau of Customs, mawawala yan. Natatandaan natin, ginawa ni PRRD doon sa mga sasakyan na nauhuli sa customs. Ayun. Winawasak na yun. Pero sila, pagka-upo nila, binago nila kagad yun. Ibinalik nila doon sa dating gawi na yung mga nakukuhang, nasisís na mga sasakyan, for example, ino-auction nila para daw kumita yung gobyerno. So, ewan talaga natin. Mahirap. Doon nagsisimula yung busdada eh. Yung corruption, i-auction mo. Tapos siyempre, alam naman dito sa atin, may mga under the table. Diba? Corruption, in other words. Under the table. Yung magbabayad, mas malakas ako ganito, may mas malakas ako, sa akin mapupunta yan. Lalo sa mga proyekto. Kaya dapat, ngayong mga susunod, mga darating na eleksyon, mga kababayan, matuto na po tayo. Kung tayo, kontento na tayo sa ngayon, isipin natin yung mga susunod na henerasyon. Kung tayo kontento tayo, nakikita natin ng kahirapan sa ating paligid. Papaano na? Hindi natin masisigurado kung mapapagtatapos natin yung ating mga susunod na henerasyon. Kaya dapat ngayon pa lang, nag-iisip na po tayo ng magandang paraan o mabisang paraan para matapos or mabawasan man lang ang korupsyon sa Pilipinas. Kahit papaano, makatikim man lang tayo ng magandang Pilipinas. Maganda na Pilipinas natin napakaganda. Pero kung mababawasan o maaampatan natin ang korupsyon, ay lalong gaganda ang Pilipinas at mabibigyan ng pag-asa yung mga kababayan nating kapos sa buhay. Ano lang, sinabi mo kanina yung sa sasakyan,
ino-auction. In-auction. In-auction, tas sila lang din bibili. No? Oh, yun ang sinasabi ka ni PRD noon eh. Yun ang expose ni PRD. Sabi ni PRD, yung mga sasakyan daw na yun, kunyari, di ba, walang may-ari dahil wala nang kukuha, nasize. Luxury cars. Oo, yung mga luxury cars, mga vehicles, Ferrari at kung ano-ano pa. Maserati. Ngayon, ang gagawin daw dyan sa customs, ito, sabi ni PRD, yung mga nagbibid, papa-auction nila, yung mga mananalo sa auction, sila din talaga Sila yung din mga pala. nagpapasok nun dito. Kasi kung matatandaan nun natin, may mga kongresista dyan na halos 10 Grabe, ang mga, corruption yan. halos 10 ang mga sports car. At mabalik tayo dun kay Pastor, no? Alam niyo dati, mga gusto kong puntahan, Baguio, Palawan, ngayon hindi na eh. Davao, Prayer Mountain, Glory Mountain, Kiusan. sa KOJC compound, Kiusan, Sundagat. Samal. sa Samal. Oo. Iyan ang ano dati, yan ang mga inaano ko, yung iba't ibang lugar. Pero ngayon, simula nung lalo na dyan sa Glory Mountain, Mas na maganda parang pa sa ayoko Baguio, nang no? umalis eh. Mas maganda pa kaysa sa Baguio. Kaya nga ngayon sa totoo lang, sa sobrang at napakagaang ng ano dyan sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain na yan. Ngayon, hindi ko na kaya Ba't ngayon mo mawalan lang ng nalaman aircon. yan, Jay? Na? Yang mga lugar na yan. Alam mo kung bakit? Humble si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi siya bragi na ginawa ko to, ginawa ko to, ginawa ko yan. Hindi siya ganun, hindi siya mayabang yan. Ginawa lang naman ito ni Pastor Kibuloy, tumulong nang hindi naman niya kailangan ng limelight, hindi niya kailangan sumikat. Oo, kasi kapag tumulong ka, kailangan tutulong ka talaga. Doon ka nakasentro, hindi doon sa kailangan mo makilala kaya ka tumutulong, di ba, Jay? At ito pa, kung si Pastor nagawa yan, bakit yung ibang mga senador na paulit-ulit nang nakaupo dyan sa gobyerno, hindi magawa-gawa yung mga ganyang proyekto, no? Eh, paano pa kaya pag nakaupo na si Pastor, naging senator na, edi, naku po. Pero klaruhin natin, Klaruhin natin. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy is just one person. Tumatakbo siya bilang senador. Hindi naman siya tumatakbo bilang presidente. Yes. Kasi kung presidente siya, kayang-kaya niyang gawin mag-isa. Yes. Pero tumatakbo siya bilang senador, hindi niyan kayang gawin mag-isa. Kaya kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy ng tulong ng mga hindi corrupt na mga senador. Oo, Andito tama si yan. Senator Bongo, Senator kung gusto Bato. niyang makatulong sa may mga programa siya tungkol sa health, yung healthcare, di ba? Pwede siyang makipag-tandem kay Senator Bongo. Pagdating naman sa peace and order, champion dyan, si Senator Bato de la Rosa. Pwede siyang makipag-tandem dyan. So, kailangan natin maghalal sa Senado noong mga taong hindi rin corrupt para makatulong sa mga visions ni Pastor. Kasi kung mag-isa lang siya, mahihirapan din. Kailangan din niya talaga ng mga kasama dyan sa Senado na lahat ng mga panukala niya, ipupush din nila. O kasi syempre dyan, numbers game eh. O, Numbers. At importanteng syempre, importante yan. sa buong sa buong PDP laban. Oo, na nandyan din sila, Yes. Madaming si tumatakbo ng mga Attorney matitino. Jimmy Bondo. Yan. Si Philip Salvador. Marami pang iba dyan na talagang maging ka-tag team ni Pastor. Kagapay. Marcoleta. Yan, isa pa pala. So kailangan natin ng mga ganyan. Hindi na natin kailangan ng mga dating mga senador na wala namang mga nagawa. Magagaling lang Si sa... Lito Lapid, utang na loob, di ba? Hindi kasi, punto ko lang dito paulit-ulit nating binoboto. Kinikriticize natin yung mga senators na nandyan. Kunyari si Lito Lapid. Pero sino ba naglagay sa kanya dyan? Di ba? So, yun yung ipinupunto namin dito. Going towards an election year, dapat na-appreciate ninyo yung kapangyarihan na hawak natin. Kasi ngayon, kung papansinin ninyo, yung mga politikong kayayabang, ka-arrogante, biglang gaganda na yung ngiti ng mga yan. Biglang si Dan Fernandez, biglang lang ngiti-ngiti na parang aso yan. Parang mabait. Bakit? Kasi nanloloko di ba? Gusto niya yung boto ninyo. So wag nating kakalimutan yung kapangyarihan natin na baguhin ang bansa natin sa boto natin. Ma'am Lorraine, meron akong tanong sa iyo kasi alam ko mas matagal mong nakasama si Pastor Kibuloy. Yeah. Ano-ano yung mga katangian ni Pastor Kibuloy na sa tingin mo ay magiging pakipakinabang siya sa Senado? Ang dami. Number one na naisip ko, yung totoong pagmamahal sa bayan. Nung hindi pa uso yung lumaban sa CPP, NPA, NDF, si Pastor nandyan na. Nakikilaban na yan. Nung hindi pa uso yung truth in sa media, siya na yan, no? Yan yung mga battle cry ni Pastor, tsaka yung kanyang hindi lang kasi pag sabi mo pastor siya ng KOJC. Oo, pastor siya ng KOJC.
Pero hindi siya tumitigil dyan. Yung pagmamahal sa bayan, kitang-kita kay Pastor. Hindi sa salita. Siya nga nanligaw sa amin na meron kaming program, no, para matanggal na yung CPP, NPA, NDF. At one of the reasons why he's being oppressed right now kasi nagsanib puwersa ang mga totoong kalaban ng bayan na kinalaban ni Pastor. No, kung bakit siya ang pinag-initan ngayon. Sa madaling salita, si Pastor hindi lang salita, talagang he stuck his neck out para sa bayan siya. Para pa kahit siya sa mga indigenous peoples. Hindi pa uso, no? Lumalaban na siya para sa indigenous peoples. No? So, I could go on and on. Kaya nga, alam ko, napakarami At saka pa yung may nating, standard siya. Di ba? May standards. Pag nakita mo yung mga sa KOJC, hindi yung pwede, kasi sa Pilipino, di ba, trait natin, pwede na yan. Sa kanila, hindi ganon. So, nakausap ko dati yung Vice President, tapos ang sinabi niya, nakakapagod yung lagi tayong kolelat, di ba? Hindi pa ba tayo pagod doon? Gusto natin na world class tayo kasi magaling ang Pilipino, di ba? So, Pastor can do that, can bring us there. Pati the other senators, no, na gusto natin, other leaders, no? Alam ni President Bongbong Marcos patungkol sa bagyo, yung flood control kasi matagal siyang hindi nakakausap kasi may mga balita tayong naririnig na bawal daw siyang ma-ambush interview. Bakit kaya? Pero kanina sumagot na siya sa issue ng flood control system projects kasi yun yung kanyang binida ng kanyang zona. At kinaumagahan, ibinaha ang Metro Manila. So, eto na naman, bumagyo na naman ang pagkalakas-lakas dyan sa may Bicol. Nangyari lang kasi hindi masyadong natutukan yung gawa ng rockstar kasi yung nagpunta sa Senado eh. Yes. Kaya itong damages dito sa Bicol eh hindi masyadong napag-usapan kasi mas pinag-usapan buong linggo yung nangyaring Senate inquiry. Yes. At balita natin, Boss Dada, yung patay, 145. Ayun na nga. Kanina meron siyang statement na parang medyo nagalit na siya at sinabi niya nga na hinahanap ninyo yung flood control projects. Meron. Na-overwhelm nga lang. Bakit Dahil daw? first time daw in history ng Pilipinas na nangyari, ito sa Bicol siguro, yung sinasabi niya. Ayun nga, na-overwhelm daw yung mga flood control system. Kasi nung nakaraan, na tinanong siya, nasa na yung flood control system, sabi niya, nabangga ng barko. So ito naman ngayon, na-overwhelm naman. So ibig sabihin, gusto nyo sabihin, meron talagang flood control. Hindi lang kinaya ng flood control dahil sa sobrang lakas ng ulan. Ngayon lang ba nagkaranas ng ulan ng usually, Pilipinas? when you say flood kasi, di ba yan yung sobra-sobrang tubig. Yes. So, it's overwhelming. So, na-overwhelm yung supposedly magmamanage dun sa overwhelming na tubig. So tinalo. Hindi talaga natin maintindihan kung saan nanggagaling itong statement na to ni Presidente Bongbong Marcos. Doc Lorraine, I think yung mga statements na gano'n, no, parang it gives us a clear view kung paano yung pamamalakad na nangyayari sa Malacanang. Because obviously the President is ill-informed. Hindi siya ini-inform kung ano yung totoong nangyayari, no? Na siya pa yung nagagalit. 150 halos ang namatay, Mr. President. Kasi ang sinabi niya dito, noon nyo pa hinahanap yung flood control projects yan, meron, sabi niya, meron daw. Na-overwhelm lang, yan ang sinabi niya. Saan? Pakita mo sa amin na, kasi parang ang sinasabi niya dito, no, dito yung kung bakit tinatawag kayong budol eh. Kung ba't hindi naniniwala ang tao sa inyo. You make a report like that and then you gloss over yung nangyari sa Pilipinas na trahedya. We were all witness to it. Napakasakit tignan ng mga kababayan natin na hirap at on their own. No, talagang iniwanan sila ng gobyerno. Meron pang postings doon na yung from the PIO disaster risk na office na you're on your own. Basically, ganun yung sinasabi na overwhelmed na kami. Bahala na lang kayo sa buhay ninyo. Basically, ganun. But that post was taken down. And then now you have a president who's saying that there was flood control. Pero ang nakikita natin dito, ang sinasabi niya walang corruption. Pero maliwanag, corruption. Unless iniinsulto niya yung katalinuhan ng Pilipino at he's rubbing salt to our wounds. Masakit na nga yun nangyari. Magsasabi pa siya ng ganyang lantarang kasinungalingan. No? Imbis na gusto ko sana marinig, no? Pag totoong Pangulo ka, I'm sorry, I'm apologizing for what happened and we are going to do something about this, about the corruption at yung paghihirap ng ating mga kababayan na nagkandalunod sila.
'di ba? So, dito kasi may mali na no? Coach Oli, may mali na pero inaano pa nila no? Parang Pilit na tinutuwid. pinipilit pa nilang Yeah. tinutuwid, pinipilit pa nilang pinagtatakpan. Yeah. Ano bang mahirap aminin kung meron talagang problema? Kaya sa tingin ko, alam mo, Boss Dada, hindi talaga maayos ang problema natin sa bahana yan. Kasi instead na hinaharap at inaako ni BBM yung kanyang kamalian, kanyang kakulangan, gaya ni PRRD, sabi ni PRRD, ako mananagot lahat. Yeah. Tingnan nyo yung difference niya kay BBM. Ito si BBM, pasa ng pasa, sinisisi yung babae, si Christine. Pero tingnan nyo mabuti kung hindi ito excuses. Sabi niya na overwhelmed daw kasi mas malakas daw si Christine kaysa doon sa Yolanda. Kaya daw First nabaha. time daw, First time. nangyari yan. Pero Yeah. teka muna, after the SONA mo, nakatatlong bagyo na tayo. Yung una, pangalawa, binaha din tayo. Hindi yun malakas. Excuse me po, hindi namin makakalimutan kasi that time, nasa Davao kami. Kinover namin yan eh. Kaya wala siya excuse. Bakit yung mahina, binabaha? It's not because of Christine. It's because of you. Yung gobyerno nyo, medyo mahina. Coach Wala Oli, tayong hindi- pupuntahan kung puro tayo excuses. Coach Oli, hindi totoo yung sinasabi niya na mas malakas si Christina kaysa kay Yolanda. Kasi si Yolanda, 315 kilometers per hour. Namatay doon, 6,352. Panahon ni Pinoy. Nung panahon Hindi. ni Pinoy. Tapos ang nawala ay 1,771. Itong kay Christine, may 145 kilometers per hour lang na bagyo. Ang sinasabi niya, sobrang lakas daw nung ulan. Yung Ondoy, mas madaming ulan na itinapon yun sa kasaysayan ng ulan. Yun yung narinig ko sabi niya sa kanina sa interview nan. Kinumpare niya. Nasa 400 daw si Yolanda tapos nasa 700. Malayo. Kaya nga, for discussion purposes, sabi ko nga kanina, blinag ko to, kahit masabihin natin mas malakas si Christine balikan natin yung unang naging dalawang bagyo. Napakahina nun. And yet, binaha tayo. Coach Oli, reputasyon kasi yung pinag-uusapan natin dito eh. Ano bang reputasyon meron si Bongbong Marcos? Kasi noong KOJ siege, sinabi niya on national TV na walang mga baril yung pumasok doon. Tama. Walang tear At gas. walang mga tear gas. Pero kitang-kita naman sa mga vlogs natin, pati sa coverage ng SMNI, na meron talaga and hindi niya kinorek yung pagkakamali na yon, yung harap-harapang pagsisinungaling na yon sa taong bayan. So, paano tayo maniniwala ngayon? Alam mo, tingin ko nangyayari dito, no, sa president na ito, hindi siya sinasabihan kung ano yung totoong nangyayari, no? Kaya tuloy, nagmumukha, siya yung sa kanya yung bagsak, no? Sa kanya yung bagsak, sinabi niya, walang baril sa KOJC. Nakita natin fully armed. Tapos ngayon sinasabi niya ito, meron daw flood control projects. Pero saan? 'Di ba? Nakita natin yung mga bridges na parang skyflakes, 'di ba? Nakita natin at saka hindi 'yun mangyayari. Yung ganyang sakuna, ganyan yung 150 something na namatay at saka yung ganyang klaseng damage. Kung meron talagang flood control. So para tuloy ang lumalabas ngayon pag nagsasalita ang president na ganyan, parang meron siyang pinagtatakpan na katiwalian. Yan ang lumalabas. Kasi parang meron naman yata talaga na mga flood control projects, pero sa mga nakikita nga natin, sa mga nagkalat na pictures, images sa social media, yung mga ginagawa nilang mga dike, wala, gumuguho eh. Yeah. So ibig sabihin, substandard. Kapag Yes. substandard, ibig sabihin, kinurakot yung pera na para dyan. Yeah, Diba, so Jay? Oo. Siguro gusto nila yung flood control na lang yung mag-adjust sa kanila. Kasi parang parang yun ang gusto nilang palabasin eh. Oo, kasi kung matatandaan nyo, hindi kasi biro talaga yan eh. Alam nyo, maraming sumisita na bakit puro na lang daw flood control. Unang-una, sa SONA kasi sinabi yan eh. Ang isang proyekto na nagawa ng isang presidente, at kapag sinabi mo sa SONA yan, talagang hahanapin at talagang aanuhin ng taong bayan yan. So, hindi kasalanan ng taong bayan yun kung bakit nila hinahanap yung flood control na yan sa hina ng ulan or hina ng bagyo dito sa Pilipinas, biglang ganyan yung baha, lagpas sa bubong, no? Kasalanan din to ni Marcos kasi kung wala naman talaga at kung medyo hindi pa nga tapos yung iba, ba't pa kailangan ipagyabang dun sa
sa zona. At ito pa pinakaano dyan, di ba? Parang inano niya yung about dati sa Yolanda. Sa mga maraming kukonti na lang yung parang kukonti na lang yung itinulong or itutulong ni PRRD. Parang siya na lang ata daw yung sasagot sa lahat ng tulong dun sa Yolanda sa na mga yun. pabahay. Diba? Pinagyabang niya yun. So, ayan na naman. Halos sa ganyan din yan. Pinagyabang, hinanap ng taong bayan. Wala siyang ipakita. Kaya sabi ko, yung flood control na lang mag-adjust sa inyo. Nakakaya naman. Yung kay PRRD na Rolly at 298 kilometers per hour from Yolanda, natuto tayo doon sa aral ng Yolanda So, ang namatay noon, 20, tatlo yung nawala. Compared doon sa 315 kilometers per hour na bagyo ni Yolanda na may namatay na 6,350. Dito mo makikita talaga si Pangulong Duterte na nag-aaral talaga siya. Inaalam niya kung ano yung pagkukulang, pinupunan niya. Dito naman sa administrasyon natin ngayon, itutuloy mo lang naman yung mga ginawa ni PRRD pero wala hindi niya inasikaso. Siguro, kasi hinahanap din nila ngayon, Doc Lorena, ng mga vloggers ni Bongbong, sinasabi nila na napakarami din naman daw flood control projects ni PRRD, pero bakit bumabaha pa din daw? Pero hindi ganun kalala. Ang mahirap kasi, Boss Dino, nakakalungkot sa atin dito sa Pilipinas kasi walang gustong umako ng pagkakamali. At ito, malinaw na hanggat hindi natin inaako yung pagkakamali at hanggat hindi natin ina-acknowledge ang problema, hindi natin yan mabibigyan ng solusyon. So, hanggang ngayon kasi parang in denial pa rin ng ating mga nasa gobyerno na parang feeling nila talagang magagaling sila at nagagawa nila lahat ng mga tungkulin pero hindi po yan nararamdaman ng mga tao. Para sa akin, ito yung mga sinasabi ni President Marcos. Sa President, yung mga sasabihin mo dapat ay credible. Dahil ikaw ang may pinakamataas na katungkulan sa buong bansa. Lahat ng sasabihin mo, papaniwalaan dapat ng mga tao. Pero kung puro kasinungalingan lang ang pagsasabihin natin, paano tayo papaniwalaan ng mga tao niyan? Hindi ho ba? Dapat naman, nag-aaral ho tayo. Dapat natututo tayo sa mga pinagdaanan natin. Sabi nga nila, experience is the best teacher. So parang wala po tayo natutunan doon sa mga nakaraang experience natin sa baha at sa mga nangyayari sa ating bansa. Alam niyo, Doc Lorraine, Coach Oli, Master and Boss Dada, ngayon ko lang pagtanto na mahalaga ang matulog ka araw-araw. Laging puyat siguro to kaya. Laging ganyan. Representative Paolo Duterte sa SMNA News ang resulta ng kanyang hair follicle drug test at ito ay nag-negatibo. Matatandaan na kumasa si Congressman Pulong sa hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test ang mga mambabatas at kumakandidatong kongresista. Ayun. So kitang-kita naman natin, talagang kita mo, syempre kapag ikaw nagpanukala ka, dapat unahan mo. Oo, ikaw lead by example. Oo, kasi meron siyang panukala na gano'n. And ang talagang alam naman natin, ang talagang naghamon kay VP Sara ng drug testing, Banateros, si Doc Lorraine. Talagang tayo yan. Nasa Davao pa tayo. Sinabi nga ni Doc Lorraine na kung si Inday Sara ay mapapatunayan niyang nagda-drugs, mag-withdraw siya ng kanyang Natural. Kayo ba? Alam Kung kunyari nag-positive si Inday, syempre ano naman. tingin nyo? Galit tayo Didikit sa pa droga. kayo? No way, di ba? Talaga, mark Tsaka my words. tayo, I'm sorry. Yeah. Tayo, kaya natin sinasabi yun, dahil sigurado tayo na magne-negative sila. Ito na nga, si Pulong, kung Pulong Duterte, negatibo. So yan dapat ang tinutularan natin. Ito, masasabi natin na si Kong Pulong ay ligtas na sa kapangyarihan ng droga. Qualified na Qualified, pwede mo siyang pagkatiwalaan. Kasi ang taong may lulong sa droga, hindi niya kayang alagaan ang sarili niya, lalo't lalo pa ibang tao, no, na pinagkakatiwalaan sila. Susunod kaya, Doc Lorraine, Yeah. yung mga kasama ni Pulong sa Kongreso. Kasi si Migs Nograles, nagpa-drug test Di din ba siya. sabay sila? Hindi lang po ako sure kung sabay sila, pero kung sabay sila, dapat lumabas na rin yung resulta nung kanya. Really, Pero hindi natin alam kung Pero we thank her, di ba? Oo. Magaling. Very good for Migs Nograles Yun for ang doing importante. that. Magaling. Kasi kailangan mong patunayan sa taong bayan yun. Kasi representante ka ng taong bayan eh. So kailangan talaga, when you represent the people,
pagka hinihiling ng taong bayan na ipakita mo ito, magbukas ka ng iyong libro, magpa-drug test ka, dapat gawin mo. Correct. Pero nagtataka tayo, itong mga ibang congressman, katulad ng mga young guns, Ang dami mga ang dami nilang cheche bureche. Hindi na lang Alam mo sabi ni PRRD, nung lumabas yung cocaine video ni Bongbong Marcos, di ba? Tapos ang sinabi niya, hindi daw, sabi nung nila Balos, hindi daw authentic, di ba? Tapos sabi ni PRRD, with all due respect to yung mga nag-authenticate, the best evidence na authentic yung video na yan is the President's refusal to take a hair follicle test. Yan ang sinabi niya. And worst, of his drug addiction. Yan ang sinabi ni President Duterte. Nako po, Diyos Yan, ko po. Trillanes left the group. Ano na Trillanes eh? Ikaw ang ano ng ano dati kay Pulong eh. Speaking of Trillanes, Coach Oli, di ba, nakita mo naman, ang Iglesia ni Cristo, ang INC, Net25, nag-expose, Doc Lorraine, na si Trillanes daw ang nagpapatakbo ng Quadcom hearing na yan dahil pakalat-kalat daw siya at di umano, meron daw silang CCTV footages na talagang nandiyan siya. Ang Congress, they're always quick to respond sa mga ganitong kita niyo naman yung kay Colonel, nag-respond kagad sila, press con kagad sila that same day. Pero dito sa sinabi ng ng mga kapatid natin sa INC, hindi pa sila nagde-deny. O tahimik pa sila. O kaya talagang Alam mo kung bakit, Boss Dada? Mag-e-election eh. Kailangan nila yung INC, kaya tahimik muna sila. Nako. Tsaka yung posibleng rin yan. Hindi yan magsisinungaling ang INC. Siyempre, may hinahawakang yan eh. Pangalan yan na hindi masisira. No, kaya ako naniniwala ako diyan. China-challenge nga nila, Jay. Parang china-challenge nga nila to deny it. Pag dininay nyo, Ilalabas yung video. Ngayon, Trillanes, kung may yagballs, kaya di patunayan. Actually, isa rin yan. Hindi rin siya hindi rin siya umiimik tungkol dyan. Malaking issue yan. Oy, grabe kung yung mga infrastructure projects dito sa Pilipinas, ine-expose ni Yolanda, pati flood control system projects, itong yung Quadcom. Abay, kaliwat kanan yung mga Na-expose din nila. Na-expose sa kanila ng mga kabulastugan nila. Dapat i-collapse na yung Quadcom na yan. No? Pero alam nyo, manawagan ako sa mga Pilipino. Kung gusto nating maayos ang ating bayan at gusto nyo makaganti sa mga abusado, panawagan nyo sa inyong lugar, sa inyong distrito, sa inyong probinsya, sa inyong syudad, drug test. Lahat, drug test. Kasi malalaman natin kung sino yung matatakot sa drug test. Malamang-lamang yan, addict yan, or nag-aalaga ng addict pagtakot sa drug test. Ngayon lang tayo manawagan kasi mag-e-eleksyon. Ngayon lang tayo may kapangyarihan sa kanila. Ipanawagan natin sa buong bayan. Lagi drug test, drug test, drug test. Kaya ako may tanong kay Ma'am Lorraine. Siya po ay party list. Ikaw ba ay handang magpa-drug test? Naka-schedule na kami next week. Ayun. Alam mo ba, tapang-tapang ko, magpapadrug test ako, hindi naman ako addict, no? Nalaman ko, limang parts pala yun tatanggalin. Magkakapoknat ka dyan, doon ako nainit. Pero para sa bayan. Pero isipin mo, si Migs, although wala pa yung result niya, nagpa-drug test. Sana Migs, yung mga tropa mo dyan, yung mga tropa nyo, yung mga kampo ni Martin, bulungan mo, pa-drug test din kayo para hindi kayo napagbibintangan ng tao. Totoo man yan or hindi, pa-drug test kayo. Sundan ko yung sinabi ni Coach Oli kanina, yung panawagan mo kanina, sa lahat ng mga Pilipino, hanggang sa pinakadulo-dulo ng barangay. Kasi yung uso na ngayon ng Facebook alam ko yung mga halimbawa sa Albay, mayroon yung mga groups, no? Groups. Pwede kayong manawagan doon para makita ng mga kasama ninyo or ng mga politiko dyan sa inyo na nananawagan talaga kayo doon sa mga group ninyo, halimbawa, kung saan mang group yan. Kasi alam ko, lahat ng lugar may, halimbawa, Cavite group, may mga, sa mga komunidad, may mga grupo-grupo yan. Manawagan kayo individually. Lahat sama-sama na tayo dito para masiguro natin na malinis ang mga uupo sa mga susunod na darating na eleksyon. Wagamat wala pang batas para doon, tayo na. Tayo na mag-initiate. Tayo na yung
mag-demand doon sa mga magre-representa sa atin. Kasi Yan. ano sila mga representatives. Kasi alam mo, napakasakit nung ginagawa ni President Bongbong Marcos na nagde-demand ang taong bumoto sa'yo na magpa-drug test ka pero binabaliwala niya. No, so, yun yung sinasabi ni Coach Oli na going towards an election year na nagpapakabait sila sa ating lahat ngayon. So, ngayon tayo mag-strike. Kasi pag nakaupo na yan, kita nyo naman, Basura mga na satanas, yung sa atin. di ba? Mga satanas yung mga satanas na yan. Hindi naman lahat. Yung mga totoong lingkod bayad, hindi ganon. Tsaka ano rin, no? Maanuhin mo rin yung mga congressman, yung iba pang mga politiko dyan na bakit hindi sila nagpapadrug test. Siguro, inaantay lang din nila yung leader nila. Diba? O katulad niyan na congressman, ang leader dyan, si Martin Romualdez. So siguro, inaantay nila. Kung kayo naman, Martin Romualdez at Marcos, bilang leader ng mga leader naman kayo, di magpresenta kayo na magpa-drug test. Alam namin na magsusunuran yung mga nasasakupan nyo. Diba? Alam mo, ang delikado kasi, kapag hindi na tayo nagagalit, kapag tinatanggap na lang natin ito, yung outrage na wala na, yung sense of outrage na meron tayong pangulo na lulong sa droga. Siguro lulong siya sa droga kasi hindi siya nagpapadrug test, di ba? Hindi dapat mawala sa atin yung dinidemand natin, yung certain standards, no? Okay. Totoo yan, pag di nagpa-drugs, pali. Pag di Pali- nagpa-drug test, sigurado, ano yan, positive yan. Yan. Kaya hamon natin sa mga, kahit sa mga senador, lahat na. Ay, sorry ha. Pahamon natin sa mga senador at congressman, kung talagang gusto niyo maniwala ang taong bayan na kayo ay malinis, pa-drug test na tayo. O kasi may kasabihan nga, pag ayaw, May dahilan. may Pag gusto, dahilan. Pag maraming gusto, paraan. Maraming paraan. Yan. Tama yan. Tama. Tsaka hindi kaya yung mga ayaw magpa-drug test, baka may mga hawak silang mga sindikato ng mga nagbebenta ng droga sa mga lugar-lugar nila. Kaya siguro, kaya ayaw rin nila magpa-drug test kasi baka masagasaan nila. Yeah. Pwede. May punto ka Di ba doon. sabi ni PRRD nung Senate hearing, hindi lang ito problema sa Pilipinas, kundi worldwide, di ba? At saka yung pag inaral nyo yung drug trade, talaga mula sa simula niya nga hanggang doon sa dumating siya sa Pilipinas, mula South America hanggang sa atin, puro krimen yan, puro karumal-dumal. No? So, Wala namang maganda na inudulot ang droga. Wala. Lahat yan, Bakit negative. ganun? Bakit sinasabi ni General Marbil na parang lang yan, Red Bull lang? Parang Red Bull lang. Parang pang ano lang daw yan. Yan daw Grabe yun, drugs. ano? Grabe. Pang-energize. Pang-boost lang daw ng energy. Pinagtanggol pa? Hindi ko maintindihan. Aba, matindi. Bakit pataalam ninyo? parang inano niya, ginastify niya. Ano yung parang sinabi niya, Hindi masama ang droga. hindi naman lahat dyan gumagamit ay drug addict. Parang sinabi niya, ginastify niya, sinabi niya, kaya sila gumagamit kasi mahaba yung oras nila. Pagtrabaho. So gumagamit So, sila. recreational. So hindi niya ginandahan yung pagkasabi niya. Siguro hindi ganun yung ibig sabihin niya. Pero ang pangit kasi ng med school namin, PNP, Chief Marbil, ang hinihit-hit namin Nescafe, no? Inom lang kami ng kape. Wala kaming mga at saka ba't mo justify at ginaganyan mo pa parang okay siya, 'di ba? Okay siya Parang sa iba. walang parang hindi na siya krimen. Di ba, Dok, ganon? baka kaya nasabi ni Marbil yun dahil nakokontrol niya yung sa kanya. Pwede, no? No? Kasi alam nyo, mga gosh. partners lahat ng addict, may dahilan ba't sila nag-a-addict. Correct. So parang dito, sinasabi ni General Marbil na kapag may dahilan ka, Okay lang yun. okay lang magdroga ka. Pero kung wala, masama. Hindi. Pag drugs, masama na yun. Kahit na, Yeah. kaya nga wala yung, kaya nga pati marijuana dito sa atin, hindi pa legal hanggang ngayon eh. Kasi droga pa din yan eh. Whether recreational, whether medicinal, hindi pa yan na-approve sa Bawal atin. So, yan. sa batas, General Marbil, bawal po ang droga. Hindi na natin kailangan pang i-justify yung mga different use ng droga o yung mga walang benepisyo yan sa buhay ng Parang tao. inano niya, parang sinoffen niya. Parang minimize niya na, ayun naman, mahaba kasi yung oras nila, kaya silang naggaganon. Hindi sila addict. Pero totoo yun ha, hindi porket user ay addict. Hindi yun, pwedeng user siya. Pero parang sinasabi niya,
binibigyan niya ng justification. Di Para ba? pinapagaan. Pinapagaang niya. Grabe hindi. naman kayo sa mga addict, parang ganon. My Alam nyo, Sir Marbil, no? Grabe. Kayo po ay pulis, dapat kalaban po kayo ng mga addict. Di ba? Yun. Hindi dapat ginajustify. Ito pang-boost ng energy. Katulad na lang na, alimbawa, gawin natin, bus driver, gumagamit para may energy para hindi sila makatulog. Oras kasi siya magmaneho. Yeah. Di ba yan din nagigigig dahilan para madisgrasya Yeah. yung kanilang mga minamaneho? So hindi po. Basta bottom line here, whatever it is, droga is droga. Bawal po yun, sir. Wala natin Ibig sabihin nun ha, ibig sabihin pag ako'y magulang naman, no? Yung anak ko nagmamaneho ng maayos, di ba? Pero may bus driver dyan, no? Bus driver na kargado, shabu, di ba? Lumilipad-lipad yung utak. Ano? At saka maraming maraming hindi ito kwento na nangyari lang, maraming buhay ang nawala dahil dyan, na mga bata, na mga nanay, may mga mahal sa buhay. Tapos ang sinasabi mo, kasi naman mahaba yung nila. Intindihin na natin. Parang ganun eh. Intindi. Diba? Law enforcer ka. Hello. Tsaka Alam mo first- pagkakasabi, Ay, sige, coach. alam mo pagkakasabi niya diyan kasi yung per ora kasi itong mga tao na Oo, ito. ganun, per ora. So ibig sabihin, halimbawa, ang trabaho mo ay per ora, okay na, intindihin ka namin, mag-drugs ka. sige, mag-drugs ka. Ngayon, at least, kasi kailangan mo makapag-uwi ng pangkabuhayan sa pamilya mo. Para on the side, kung sumabog ka man, mang-rape ka o may mapatay ka, okay lang kasi importante yung pamilya mo. May makapag-uwi ka. Pakain. Kasi total per ora ka. Sabi niya may mga pinapakain yan. Galing to sa pulis. Yeah. My Chief of God. Police, di ba? Chief Kaya- PNP. Grabe, Ay, no? nako. First time ko marinig sa isang general. Kung nung panahon ni PRRD ay pinupuksa ang mga adik. Ngayon, Ngayon, nung dinonormalize. panahon ngayon, tinotolerate na. Yes, At higit pa sa dinonormalize. lahat, pinagtatanggol pa nila. Tingnan nyo sa Senate hearing. Eto, Tingnan nyo yung mga witness dyan. O si yung pinalaya, si Espinosa, 'di ba? Ang tawag doon? Siya mismo umamin na drug lord siya. Kaya ngayon talaga natin na kamping-kampi ang gobyerno natin sa sa mga adik. Kaya pala, yung pagdodroga ngayon, binablog na. Wala naman palang uhuli, okay lang pala yan eh. Hindi pa siguro Kasi nakita ni Doc Kasi per Lorraine. ora. Hindi pa ba napanood yun, Doc Lorraine? Yung isang vlogger na binablog niya yung pagdodrugs niya. Tutorial, do. Tutorial Meron siyang drugs. tutorial. Oo. Nagdodrugs, shabu, gumaganon. Oo. Nalakas ng loob ng Bawal adik. Bawal Bawal yun. yun. Pero Sa panahon ni ibig PRRD. sabihin, ganun na nga ngayon. At Ganun saka na katalamak. mo, hindi tayo dapat pumayag dyan kasi nakikita natin ang Amerika ngayon. Yung i-google nyo lang, yung YouTube nyo lang, naiiyak ako pag nakikita ko, no? Yung mga bata na America is destroyed because ang sabi ni PRRD yung analysis niya, no, their government has failed them. Hindi na krimen ang pagdadrugs ngayon. Kahit sa harap ng pulis, may tumitira at may nagbebenta, hindi nila pinapansin. At so, anong nangyari doon? Ang daming nasira. Yung pupuntahan ni Dada sa Amerika, San Francisco, wala na, no? Portland, Oregon, wala na. Detroit, wala na. Lahat yan, wala na. Makikita mo para sila mga zombie. No? So, gusto nyo, ganyan na mangyari sa Pilipinas? Nawala na yung stigma, yung bigat, not stigma, but yung bigat ng pagdodroga. Hindi tayo papayag dyan. Kasi ang ipinapasa natin ito sa mga anak natin. And I'll tell you, kahit na isang tao lang sa pamilya ang nagdodroga, sira ang pamilyang yan.